mga kagawad at kapitan sa Barangay Tayo. Welcome back po mga kabarangay. Alam nyo, kanina nagbibiro lang po tayo. Baka seryosohin naman ng mga ating kandidato na ang nilalagay nila yung mga high school picture pa nila. No? Biro lang po yun kasi ginagawa rin natin yun. Dead joke. Ngayon, punta ho muna tayo sa ating pagbati portion with SK Mai. Opo, maraming salamat Kags Butch. Unang-una na po dyan, pagbati po ng happy 24th birthday to SK Chairman Neil Irish Lacson ng Barangay 57, Zone 5, Tondo, Manila. Happy birthday po. Baka naman po may papansit po tayo dyan. Happy birthday po. At of course, sa atin pong favorite attorney at favorite na guest dito po sa ating programa, Attorney Ronald Ofalia Boom Santiago, Yes. ang ating pong COMELEC officer ng Pasig Ng Pasig. City. On the spot siya, isa sa mamaya. pinaka-busy na COMELEC Opo. officer ngayon yan. Hot seat Mamaya siya, nga po hot seat siya mamaya. pag-uusapan po natin Pag-uusapan yan. natin yan. Opo, at hello rin po sa Barangay Poblacion Sur, Paracale, Camarines Norte. At bago po natin isa-isahin ang kanila pong council, Kags Butch, ito pong Barangay Poblacion Sur, isa po sila sa mga nangunguna pagdating po sa solar-powered barangays. At mga kabarangay, bilang pagbabahagi lamang po, ito pong solar setup po ng Barangay Poblacion Sur, may mga benefits po yan, katulad po ng hindi po sila apektado ng power service interruptions, wala pong downtime ang kanila pong cooperation sa barangay at no need na rin pong mag-generator. Isa pa po dyan, may kuryente pa rin po sila kahit gabi at malaki po ang natitipid nila sa monthly electric bill. Kaya nakakatuwa po talaga marinig na meron na po tayong mga barangay na talagang meron pong gantong mga innovation na pinangungunahan. Gandang project yan. Kaya congratulations po at hello po kay Punong Barangay Ricardo C. Balasta Jr. At sa kanya pong mga kagawad na sina Kagawad Sheila P. Dasco, Kagawad Mark Julius O. Oco, Kagawad Ryan U. Repolles, Kagawad Alberto C. Andrade, Kagawad Jean L. Radam, Jerry G. Saraos, at kay Kagawad Ricardo R. Ortega. Hello rin po sa kanya pong SK Chair na si Maika Marie H. Solaybar at kanya pong Barangay Secretary Jenny R. Radam, Barangay 3, Nenet P. De Leon. At ito po, meron pa po tayo iba pa pong pagbati, Kags Butch. Ay, okay. Maraming salamat. Binabati rin natin, hello, Kagawad Boyet Jose ng Barangay Pandi. Ngayon, yung sinasabi ni SK Mai kanina, meron pang mga dalawang barangay na actually nauna sa Barangay Poblacion Sur. Pero ibabatiin natin sila, ano? At maganda nga yan, SK Mai, na itong mga barangay natin nagiging solar-powered na sapagkat nag-report sa atin, zero na, zero na ang kanilang Meralco. Electric bill. Ang laki ng binababa every month. Magkakaroon po tayo, mga kabarangay, ng feature para sa 3 barangay na are. Yes. At pagsasalitain natin, yung isang kapitan dyan, hinihintay natin kasama ni Kagawad Jerry Saraos na nagbigay sa atin ng report na nakaka-inspire. Maganda. Siyempre, binabati rin po natin si Kagawad si Joven Inocencio, Provincial Coordinator of Barangay Councilors League of the Philippines, BCLP, at sa mga members ng mga Llanera Nueva Ecija. Ayan po sila at palagi daw nakatutok sa Barangay Tayo ang kanilang chapter ng BCLP. Ito po yung sinasabi ko kanina na isa sa mga barangays na barangay solar powered. Barangay Council po ng Barangay Rizal, San Antonio, Zambales, pinangungunahan ni Punong Barangay Frederick Sahagun, Yambao, Kagawad Gregorio A. Canlas, Kagawad Maria Emma C. Alvarez, Kagawad Remedios R. Lozanida, Kagawad Norma D. Pascasio, Kagawad Cristina O. Lucero, Kagawad Roger D. De La Cruz, Kagawad Freddy M. Salazar, SK Chair Christian Anthony Y. Mata, BS ano ba to? Barangay Secretary. Barangay Secretary Junel Capistrano. Ay, paring Junel, kaibigan natin yan. Siya yung nagpapadala ng mga pictures about dun sa solar power nila. At Barangay 3, Mary Madeline E. Arizala. Mabuhay po kayo at ipagpatuloy niyo ang inyong mga ginagawa. Pati na rin po yung nauna pong barangay sa Camarines Norte na naging solar power, the very first. Congratulations sa inyo, Kags Altea Villacruz,
Kags Brian Philip Adano na naglakad po na maging solar at sa inyong punong barangay and council, Barangay Palanas, Paracale, Camarines Norte. At ihahabol ko lang dahil nga nag-text si Kagawad Marie dito po sa Mauban, Quezon na nakadaupang palad ni Kagawad Marie. At siya daw welcome na welcome doon sa Mauban, Quezon. Dami rin nanonood sa atin. Marami raw at Galing. kinausap daw si Kagawad Marie, kinamusta siya, in-entertain siya, at yun nga mga pagkakamali ninyo, hindi, joke lang. At ano doon sasabihin ko, yung Lions Club ng Parañaque, kasama rin niya na mag-turnover ng mga medicines para sa mga constituents ng Parañaque. Kaya, congratulations po sa inyong lahat. Kayo po ka, may pagbati po kayo. Binabati ko po ang kagawad ng Barangay 877 Zone 96 ng Santa Ana, Manila. Si Kagawad Gladwilin Cordero at ang kanyang kapitan na si Richard Orate. Nakausap ko po ang kagawad na to, pumunta po sa barangay. Binabati ko rin yung mga kapitan at na kapitan ng Mandaluyong, kasama ng mga ibang kapitan sa iba't ibang panig ng Luzon, lalo na sa may Rizal. Nagpunta ho ang mga kapwa ko kapitan doon. At nagkaroon sila ng, ng kampanya para sa aming boss. Yun po. Ayan po, hello po sa inyong lahat at of course maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta at panonood po sa atin pong programa. Ngayon naman po, Kags Butch at Kap, kanina po nabanggit natin na meron po tayong isang issue na idudulog. Ayan. Idudulog kay Attorney Boom Pumuli dahil po meron po tayong news update from the COMELEC na may kinalaman po sa Pasig City. Mga kabarangay, the Commission on Elections or COMELEC has issued another show cause order o SCO po against lawyer Christian Ian Sia, who is running for representative of Pasig City's Lone Congressional District, this time over his alleged misogynistic remarks against his own female staff during a campaign sortie. This developed after the poll body, through the Task Force in Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections or SAFE, on Tuesday ordered Sia to explain why he should not be disqualified from the May polls over his possible violation of its anti-discrimination resolution. COMELEC Resolution 1116 or the Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines, which includes discrimination against women and gender-based harassment. The resolution also covers acts of bullying and discrimination involving gender, ethnicity, age, religion, and disabilities, among others. By the way, isa po sa mga magdedesisyon ng kaso ay ang atin pong paboritong COMELEC officer na si Attorney Boom Santiago, dahil siya po ang COMELEC officer ng Pasig. Kapag nagdesisyon na po sila, ay nangako po siya kay Kagawad Butch na i-discuss niya po ito dito sa ating programa. Ayan, maraming salamat kay Kagawad. At good luck sa decision niya kasi very controversial ang nangyari. Kung alam niyo po yung nangyari, may isa pong kandidato na nagbiro at habang sa biro na yun, sinabi niya na pumila na lang daw yung mga solo parent at pwede naman makisipin daw sa kanya. Tapos, pagka umani ng maraming batikos sa social media, so parang inano niya kumambyo siya At nagbiro na naman siya na yung staff daw niya, pinakita niya na yun nga, malaki daw ang katawan, gano'n, babae. Hindi naman daw yun ang magiging staff ng manyak. So parang hindi ko alam kung nagpapatawa or another biro na lalo siyang lumubog, na no? hot seat, opo. Ito sa akin kasi kaya ako nagsorry kanina dahil nagbibiro lang ako dun sa mga deepfake pictures na yan, ano? Kasi alam mo, nakakatakot magbiro ngayon Alam mo, dahil sa iba ng panahon, social media ngayon, yung biro na natatanggap ng ibang tao na natatawa, ang mahirap i-explain to natatanggap nila, subjective kasi ang biro Meron namang biro na hindi talaga biro na nasasaktan yung, lalo pag hindi ka kakilala nung nakikinig. Kaya napakahirap magbiro. Pero para sa akin, hindi na kailangan patulan ng COMELEC yan. Kasi alam mo, nangyayari, nagiging sibuyas, balat sibuyas tayong lahat
matatakot na magsalita ang mga kandidato pagka gano'n eh. Sabihin na siguro ng COMELEC, talk about the issues, no? Pero pagka yung mga minsan may mga birong gano'n, alam nyo, minsan yun yung nagpapasaya eh. Pero hindi ko sinasabi, I am not condoning na tama yung biro na yun, ano. Pero talaga, sa totoo lang, buti hindi na tayo kandidato ngayon dahil hindi ko na alam kung ano sasabihin ko kung paano pa magpatawa. Dahil ang pagpapatawa, kasama yan sa kampanya. Dahil masaya ang kampanya sa Pilipinas. Kap, ano bang ano nyo dito? Take nyo dito? Ako? Well, we have to be sensitive doon sa mga binibitawan nating pananalita. Kahit nga dito sensitive kami. Lagi naming iniisip, ito ba ay pabor o hindi pa. Kaya minsan nagsasabi ka agad ako sa inyo ng pasensya na, opinion ko po to. Kasi ayokong una, i-gate yung opinion ko o biro ko sa inyo dahil iba yung kay inyong perspektibo. Ganun ho. Talagang different folks, different strokes. Ganun din sa pagsasalita sa katulad ko, nagsasalita rin po ako sa entablado at nangampanya rin po tayong lahat. Siyempre, kailangan maging sensitive tayo sa mga binibitawan nating pananalita. Most especially, kung kumukuha tayo ng alisin muna natin sa picture ng COMELEC. Kung kumukuha tayo ng simpatsya sa ating mga botante, kailangan medyo naka-align yung inyong mga kilos at gawa, pati salita. Yun ho. Mahirap po yung mapagbiro ka, tapos mayroong 50% natutuwa, 50% hindi. Mas maganda, pag nagbiro ka, dahil sensitive ka, dapat 100% yung natutuwa sa inyo. So, ganun lang yun. Sana, sa akin, ang nire-ridicule ko, sarili ko na lang para wala akong tinatamaang iba pag nagbibiro po ako Tanungin ko sa iyo, alam mo sabi ni Cap Dondon, self-deprecating joke. Minsan, biruin mo na lang yung sarili mo, pagtawanan mo sarili mo imbes na ibang tao. No? Yun, mas magandang joke. Pero tanungin ko si SK, bilang isang kababaihan, nakita mo naman siguro yung video na yun. Ikaw ba, deep inside, nasaktan ka ba para sa mga kababaihan? Or anong take mo doon, SK? Ako naman po, Kags Bush, ang opinion ko po dito, I think this is a reminder po to all our candidates, and not even just candidates, lahat po ng ating mga public figures, na meron po tayong hinahawakan na plataforma. Let's all be responsible po sa platform na ibinigay po sa atin, lalo na po bilang mga public figures, tayo po yung tinitingnan ng mga citizens at mga tao po, na maging responsible with your words at matuto po tayo na pumili po ng proper or appropriate avenues para po sa mga gantong klase ng jokes. And even nga po, sa take naman po on it being misogynistic or against females, I think, Kags Butch, it is really insensitive po talaga, not to be a snowflake naman po kung ano man po yung tinatawag po nila dyan. Pero it is really insensitive po to all women. Kaya naman po, I think that's why COMELEC is being pushed to take action po dito. Although marami po talaga mga issues na dapat pagtuunan pa po ng COMELEC bukod po dyan. Pero being viral in nature, I think that's why po talagang napupush po silang gawa ng action. Yes. I wholeheartedly agree with Cap and SK na bilang isang public figure, kahit hindi ka pa congressman o hindi ka pa kagawad, hindi ka pa kapitan, yung microphone sa harapan mo, very powerful instrument yun na wag mong gagamitin na basta-basta. Although, para sa akin, at the very least, it's a bad joke. Pero yun nga, hindi ka na ordinaryong tao pagka ikaw ay kumandidato nakikinig na sa'yo. So ako, ang advice ko na lang, kung wala naman kayong humor, wag na kayo magpatawa. You know? Walang ka-humor ang gawin nyo na lang sabihin nyo yung programa ninyo. Tapos, umupo na. Para wala nang yung mga ganyan-ganyan. Mas maganda pa siguro yung gano'n. Opo. I think, Kags Butch, marami naman po sigurong paraan para makapagpasaya po tayo ng tao without offending anyone po. Delikado yun. Ganong biro. Delikado yun dahil, ewan ko, ako, Kags Butch, hindi ako magbibiro ng lalo na pertaining to a babae. Baka may nakikinig, magagalit sa akin. Oy, ano yung sinasabi mo? Delikado yun.
Kaya nga hindi ko na mabiro si SK Mike. Bibiliin ko sana ngayon eh, kaya lang kalap yung Hindi, camera. lalo ka na, delikado sa'yo. Delikado talaga ako dyan eh, sa mga ganyang biro eh. Alam niyo po, Kags Butch, we never Pero ito, know. sabihin ko sa inyo, Opo. ito SK Opo. Mike. Pag kasing gwapo ni Aga Mulak yung nagsabi niyon, sasabihin nila, ay, charming, nakakatawa siya. Alam niyo po, Kags Butch, we never know po kasi how someone would take a joke. Yeah. Kaya po talagang let's all, hindi naman po sa pagpe-play safe, pero ayun po, mag-ingat na lang din po tayo sa mga binibitawan po natin Yes, sa yan ang totoo. Mag-ingat na lang, sasabihin. Ayan po, maraming salamat po Kags Butch at Kap Dondon at Attorney Boom. Good luck po sa inyo pong magiging desisyon at hintayin po namin ang balita po ninyo tungkol po dyan. At mga kabarangay, of course, meron pa po tayong third segment at pag-uusapan pa po natin ng iba pa pong topics tungkol po sa ating mga barangay. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa